welcome to my vlog. Yan. May dala na naman siya. Alam nyo ba yan kung ano yung dala ko? O, yan ay puno ng kamuting kahoy. Yan. Narbis ko yan nung nakaraang mga linggo pa. Yan ay may usbong na sa dulo. Wow. Ayan, atin na naman niyang itanim para tayo ay may antayin. Para tayo ay may harvestin ulit, no? Kailangan natin magtanim na naman ng kamuting kahoy. Ano yan siya, guys? Puti. Puti na kamuting kahoy pang matagalan bago maglaman. O, diba? Siguro, mga mga 1 year siya, guys. Maganda na ang niyan. Pero, sa akin siguro mga 6 na buwan yan ko na eh. Kasi yung dilaw, nice. Kulay dilaw, 3 months lang yun may laman na. Kaya lang wala naman akong paklang na ganon. Dati meron ako, kaya lang naubusan ako sa yung pampalahi. Ayan lang puti ang natira dahil kahit papaano nagtanim ako ng 2. Ngayon may nanghingi hanggang isa na lang ang natira. Isang puno. Ayan, guys. Ayan, nandyan na nga tayo sa ating pagtataniman, no? Kung napapansin nyo dyan, ang dami. Ay, hindi naman ganun kadami. Merong mga sako-sako dyan na lupa. Yan, lupa. Ayan, yun nandun, yun. Ayan, yan. Nandyan ako na. Meron ako dyan nakatayong sako-sako talaga na 3 lang yan. 3 sakong lupa. Ayan, dyan natin itanim. Ayan, tinatanim ko na nga yung paklang na hiniwa-hiwa ko kanina, no? Yung tinadtad ko na paklang. Sinako ko, itry ko siyang sinako. First time ko magtanim sa sako, no? Ng kamuting kahoy dahil yung ating lupa dyan sa baba ay mabato. Wala siyang malamanan. Try ko dyan sa sako. Maganda yung lupa na yan dahil pinilian ko pati ng yan. Bato-bato kasi dahil bato. So, inano ko siya ulit. Tinanggalan ko ng mga bato. Bigay yan ng kapitbahay ko dito, yung katabi namin, dahil yung gilid ng bahay nila tinanggal nila yung taniman nila doon na munti lang din naman. May mga malunggay doon, mahaba na malunggay. Sayang nga eh. Madami siyang halaman doon. Binigay niya sa akin yung mga lupa, no? Mga 8 sako na ganyan. Yung sako ng 25 kilos. Mga 8. Pero hindi naman, yung iba hindi naman talaga puno. Mga 8, dami, di ba? Kaya lang, may mga bato pala. May mga kasamang bato pala malalaki. Kaya pala sobrang bigat. Tapos, ayun, pinilian ko. Ayan, natanim na natin yung ating ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayun, dyan ko tinanim yung kamuting kahoy. 3 lang yan naman. Yung iba, tanim-tanim ko yun dyan. Pakita ko sa inyo. May mga tinanim din ako dyan, kamuting kahoy. Iwan ko, di ko alam paano to. Pag usbong niyan, ang kambing, ready to fight na naman yung kambing. Diba? Pakawala ng 2:00 ng madaling araw. Di ko alam, may inisip. Ayan, puno yan ng ano ba yung puno na yun? Nakalimutan ko. Yung prutas na tambis na ito, tambis. Ayan, binalik ko nga kayo dyan sa sako-sako natin. Ayan, may pa, mga 3 pa yung sako dyan. Ayan, may gagawin pa ako dyan. May nakatatak na sa aking isip kung anong gagawin ko dyan sa 3 sako na yan. Yung nabuo ko doon, yung 3 sako na yun, kaya lang medyo napuno kasi yun dahil pinilian ko na, kaya umunti na, pinilian ko ng bato. Kaya naging 3 na lang yan. Ilang sako yung binuhos ko kasi 8 yan. So 5. Ay hindi, mga 4 pala kasi yung isang sako, hiniga ko siya dyan. Hiniga ko dyan sa may, bato-bato na yan, dinalupa tawag dyan eh. Hiniga ko sa tinaniman ko din ng kamuting kahoy. Mali pala yun, hiniga ko man, manipis. Maganda pag nakatayo, mas marami yung lupa na ng laman. Diba? Paano? Hindi ko alam kung pataas yung laman papunta,
pabalagbag, di ko paano gagawin ng laman ng kamuting kahoy, no? Pero basta tinanim ko siya, at pag naglaman siya, kung pabalagbag siya, kunti lang lupa, lalabas siya sa sako. Kung pahaba siya, ang lawak ng ano niya sa lupa, pababa. Kung pababa siya ba, patuybo ba? Ayan, may natira pa ako mga ilang peraso, kaya tinanim ko naman dyan sa side na yan. Yan, katabi ko dyan yung nagtanggal ng yung nagtanggal ng mga halaman niya na binigay niya yung lupa dyan banda. Ayan, may inano ako dyan na timba-timba lupa na may halaman din. Kaya lang hinalo ko yung kamuting kahoy. Ayun, mga dalawang pack lang yan, dalawang hiwa. So tinanim ko siya dyan kasi wala naman ako mataniman na. Ayan, dyan ko na lang siya tinanim. Ang problema dyan, makalaman yan kasi malalaki yung timba nandyan Kaya lang, ang tanong, pag umusbong, ang kambing naman, inisip ko, babalutin ko na lang siya ng net. Kailang kunti lang yung net ko Ayan naman guys, yan yung sabi ko na naisip ko, yung drum. May drum kasi akong maliit. Ayan, hindi naman kasi siya maganda. Nasa banyo kasi yan siya Hindi na siya, may butas kasi bawat gilid niyan. Kaya sabi ko, masyado masikip kasi ang banyo. Matagal ko na siya gustong alisin dito sa banyo. Kaya naisipan ko yan ang lagyan ko ng lupa. Diba may 3 sako pa ako doon. Yun ang lagyan ko. At tanggalan ko siya ng puwet. Ayan, tinatanggalan ko nga dahil andyan yung martilyo, kutsilyo nandyan. Ayan, tinatanggalan ko siya. Ayan, tapos na tayo. Eto na tayo sa na yan. Natanggalan ko na yun ng puwet So, ayan na. Aanuhin ko na yung pwesto niya. Ayan, narap ko na nga kayo. Tanggalin ko yung halaman muna. At dyan ko siya ipupwesto, yung drum na maliit. Ayan. Kasi ang daming halaman guys. Binigay dyan. Yung katabi ko nga binigay akin lahat ang halaman. Diyos mayo. Ang dami, di ko tuloy alam kung saan ko siya ilalagay. Wala kasi silang malagyan. Etong gilid ko ang mayroong malagyan. So, binigay sa akin lahat, pati lupa, mga halaman, no? Okay lang yung halaman niya na sabit-sabit. At mayroon ako sabitan dito sa, malapit dito kay Bruno. Mayroon doon kasi may steel matting doon. Doon ko sinabit yung mga sabit-sabit niyang halaman. Yung iba, yung kailangan nilapag sa lupa, yung dyan din nagtambak. Kaya hindi ko alam paano. Kaya ang ginawa ko, temporary ko munang tinanggal, no? Dahil dyan ko ipupwesto yung drum na maliit. Ayan, kasalukuyan nating tanggalin. Tinanggal-tanggal ko nga yung may bato dyan para yung lapagan ko ng drum is medyo lupa, no? Para yung ugat nung itatanim ko, kahit papaano, siya, pupunta siya dun sa lupa talaga, hindi lang sa drum, no? Para mas matibay siya. Kasi di ba yung ugat, naghahanap talaga yan ng malusutan. So, kaya butas yung lalim nun. Tapos nilapag ko siya dyan, kaya tinanggalan ko ng bato-bato yung gilid. Ayan. Hindi ko nga masyadong mano kasi bato, siya, semento na kasi. So, inanuhan ko lang siya ng mga, siguro kalahati nung, mga 3/4 yun. Kasi, so, makadiretso na siya. Halimbawa, yung ugat niya ay gusto na niyang lumaganap. Lumaganap talaga, no? Kasi ganun talaga yung mga halaman naghahanap ng, ayaw nila yung, hindi naman talaga maganda kung ikot-ikot lang siya dun sa drum, di ba? Yung ugat, walang tibay yung puno. Pag bagyo, gugulong yung drum ko. Kaya ayan, yun nga, binutasan ko nga para kahit paano makakapit yung ugat niya doon sa lupa talaga mismo. So, kahit naka-drum siya, titibay pa rin siya kasi makaano siya doon sa ilalim. No. Ang kagandahan lang kasi dyan, pag dinram natin, halimbawa, gusto natin siyang ilipat, pwede siyang malipat. Igugulong lang natin. Ayan, nabitbit ko na nga. Ayan, wala yung ayan. May mga lamat-lamat pa nga yan ng no? Yung likod kasi
Laging may laman ng tubig yan. Hindi naman gaanong nagagamit kasi pag may agas, doon lang naman sa gripo. Hindi naman, yun siya, pang lang, pang reserva lang ba, pag biglang walang tubig. Kaya lang masikip na doon masyado sa sa banyo. Kaya naisipan kong ganyan. Ayan, nilagay ka na. Diba? Hindi ko alam, mamaya pagtripan ng mga ngalakal yan. Sabay ito, no? Wag naman, sus Maria, pinaghirapan ko pa naman butasin yung puwet niyan. Ang pa naman, ang tibay ng puwet. Ang tigas. Diyos mio. Ang tagal kong hindi nyo nga lang nakita kasi hindi ko na siya nabidyohan. Nabidyohan ko siya nung nakatambay lang siya. Yun lang, saka ko kasi naisip. Pero patapos na yun siya. Patapos na siya matanggal na videoan ko. Ayan, may dala na naman tayong nanggiban. Nanggiban. Kasi yung kay ating pang pang putol. At ayan, na naman tayo. Ayan na. Starring ang sagabundok. Ayan, ibubuhos na nga natin yan. Di mo, bato, laki, diba? Hindi, wala pwedeng diretso mo na lang taniman at ang dami palang bato. Ayan, kailangan ko maglagay ng gloves, no? Kasi lahat ng lupa napunta sa kuko ko, pero napunta na talaga. Ayan. Ibuhos na ang ating lupa. Tingnan mo, nagbukol-bukol. Kasi madami palang bato nakasali. Sus Maria. Akala ko pa naman pwede ko na siyang diretsuhan tanim. Pero hindi, ayan, nakikita nyo. Ang daming bato. Yung iba hollow block. Ayan na. Hindi pwede na taniman pala. Kailangan mo pang pilian siya. Laki. So, hindi, halimbawa, tanim tayo dyan ng kamuting kahoy, hindi siya boilo, kasi, puro lalaki ng bato. Pag tumama yung laman dun sa bato, wala na, punggok na. Punggok na, hindi na maganda yung laman. Kaya, kailangan ko siyang tanggalin. Ayan, si kapitbahay, dumiin. Nakita tayo nagka-video, kinausap ako kasi bumili daw siya ng tinanong niya ako kung magsemento daw ba ako. Akala niya buhangin yan. Sabi ko hindi, lupa at magtanim, magayos ako ng taniman. Ayan, sinama ko nga yung ugat-ugat lang ng malunggay. Okay lang yung ugat-ugat. Ayan, isali na natin doon. Okay lang yung ugat-ugat kasi nabubulok naman yon. Pero yung ayan na naman yung pusa ko. Ayan sila, guys. Takot. Duwag yung mga pusa ko na yan. Dalawa na nga lang yan sila. Dalawa na lang kasi na maalam na yung isa. Kinagat kasi nung pusa ng kapitbahay namin si GM. Kawawa talaga. Kaya ayan, dalawa na lang sila. Diba? Daming bato. Pili. Ayan, ganyan. Pag ganyan ang tinaniman mo, pulhay ba? Yung, ang ganda ng siguro. Lagyan ko nga din yun ng kamuting baging. Ayan, nagbalik yung aking kapitbahay. Yung daban paper niya, mali daw ang kanyang bili. Short, kailangan pala long. Sabi niya, kung pwede pa daw kaya yung palitan. Sabi ko naman, pwede yan kasi hindi mo pa naman nagamit Hindi mo pa naman nabuksan yung na yan. Oo. Yung iba kasi stricto, no? Stricto, ayaw papalit. Ayan. Naglagay tayo. Mali pala yung paglagay ko ng camera. Doon dapat. Kaya lang hindi rin ako maano.
Ayan, papasok tayo. Naisipan ko, naka-short kasi ako, nakapajama na tayo, no? Nagpalit ako dahil pag umupo ako, parang may naninilip. Naninilip ang ating singit. Singit na maputi. Araray. Patay tayo dyan. Ayan. Ayan, inayos-ayos ko na nga yung drum dahil hindi... Dapat kasi ibaon ko siya ng unti. Ibaon ko dapat siya ng unti. Kaya lang, simentado na kasi, hindi ko siya mabungkal, antigas, wala naman tayong barita. Kaya, ayan lang. Kung ano lang yung, may espasyo doon na medyo lupa-lupa, yun na lang, pinatong ko siya doon. Kahit papaano, may malusutan yung ugat niya. No, hindi siya mabangga sa bato. Magaling naman yung ugat no? May may isip naman yung ugat. Alam niya yan kung saan siya patungo, o iikot ba siya, o tutoybo ba siya, diretso ba siya. Di ba? Pag alam nilang simentado, alam mo yun, iikot lang yan sila dyan sa drum. Iikot lang siya. Katulad nung malunggay ng kapitbahay namin. Simentado pala yung lalim, no? Tapos nilagyan lang nila ng lupa. Alam mo yung ugat, paikot-ikot lang din kung saan yung nila. Kung saan yung tinaniman na may lang, may lupa. Doon lang din. Kaya, ang bilis lang natanggal. Buo natanggal talaga yung ugat niya. Pero, matibay niya kasi lalakas kaya ng hangin. Na dumadanas na yun ng hangin ilang beses na, pero ang tibay niya, hindi siya natutumba. Ilang puno yun? Tatlo pala, hindi naman ganun kalaki, pero ang tawag dito, umiikot-ikot lang daw yun, sabi ni nanay. Hindi siya natutumba, ang tibay, no? Pero ang ugat niya, hindi siya kumapit sa lupa na pinakalupa, na lang siya doon sa sementado. Doon lang. Kaya hindi sila nahirapan magbunot Mabilis lang silang nagtanggal. Pinutol-putol lang. Ayan na nga guys, no? Nag-ayos pa tayo dyan ng lupa. Dahil lalagay ko na yan doon sa drum. Yan. Ang tagal ko rin naglagay dyan. Diba? Umalis yung kapitbahay namin. Nag-YouTube din yan. Yun yung sinasabi ko na sumasahod na. Siya kasi nauna sa amin Pandemic siya nag-umpisa Pandemic siya nag-umpisa kaya bilis niyang namuni. Diba ng pandemic, lahat ng tao halos nasa bahay lang, diba? So, ang daming lang sa social media, no? Kaya ang bilis niya talaga. Iwan ko kung ilang buwan lang siya namuni na, ayan. Pilian na natin yan. Yan na yata yung pangalawang sako. 3 sako lang yan, guys. Ayan. Kailangan ko talaga siyang ibuhos kasi sa bagay, lilipat ko naman siya sa drum Kaya kailangan ko talaga siyang ibuhos. Pwede na sana yun kung puro na siya lupa. Pwede na siyang idirekta doon sa drum, no? Kaya lang wala Ramdam ko yung mga bato ang lalaki. Tapos may mga kahoy pa. Okay lang yung kahoy, nabubulok naman. Yung ugat, nabubulok naman yun. Pero yung bato, hindi naman nabubulok yun. Yung mga basura. Hindi naman nabubulok yan. Kaya kailangan nating pilian para maganda ang ating itatanim dyan. Maganda ang ng ugat. Ayan. Bawat dukot ko meron. Ayan, lalo pagbuhos ko niyan, malalaki na yung bato. Maloko din yung nagsako Sabagay, nga naman, piliin pa ba niya? Sinabi ko, dapat ibuhos lang nila dyan Kaya lang sabi ko, naisip ko, yung mga pusa, aso, tataihan nila yung, pag ibuhos lang yung dyan. Ibuhos lang yung lupa dyan. Ayan, may papaya ako dyan. Gusto ko sana ganyan. Maano siya ng lupa. Naisip ko bigla,
yung nga pusa, baunan tae, ayun. Sabi ko, isa ko na lang. Ayan, sinako. Diba? At least malinis siya, wala siyang tae. Kasi kung pinabuhos ko lang dyan, kasi yun nga dapat ang isip ko. Tsaka, pag nag-ulan guys, maano lang din yun, ma-wash out lang din yun. Ma-wash out lang din yung lupa yan. Diba? Ang ganda ng lupa. Full high. Nakapadyama na ang mudra. Dahil pag umupo tayo, pag naka-shirt tayo, ang hirap mag-ano para talagang hindi maganda pag shirt natin maluwang. Hindi ako komportable mag-upo-upo na ganyan, katulad yan. Wala ka nang time mag-ano-ano. May nakita na yung katago-tago mong ngitsi. Nakakahiya sa madlang people, no? Diba? Nag-change outfit, chares. Ayan. Ang dami ko, ayan pa, isang sako pang kalkalin ko dyan, no? Ayan, lagay natin. Kung ano-ano na lang maisip natin, makapagtanim lang tayo ng ating mga halaman. Wala, sorry Kalisa, kasi wala kang espasyo, wala kang lupain dito. Ayan, gusto ko rin sana sa amin, yun nga lang. Tawag dito, mahirap kasi ang hanap buhay doon sa amin. Kaya, papiliin ako dito or doon sa amin. Mas gusto ko dito kasi ang hanap buhay dito, madami kang mapapasukan. Hindi tulad doon sa amin, kukonti. Diba? Gusto nga ng kapatid ko doon kami tumira sa bahay dahil ibang tao ang nakatara. Hindi naman totaling iba. Kamag-anak lang din naman namin yun. Kaya lang gusto niya kapatid. Kapatid, may-ari ng bahay ang titira. Ako, number 1, ayaw ko. Yung isa ko rin naman kapatid na babae, ayaw din. Yun nga din ang dahilan. Yung hanap buhay ng asawa, dahil ang asawa niya ay taxi driver. Ngayon, anong operitan dyan? Anong taxi dyan? Wala naman sa amin. Ang operitan doon ay habal-habal. Maghabal-habal siya. So, sa bagay ngayon, maganda na ang namin. Maganda na ang daan namin doon. Simentado na, talo pa yan yung amin dyan, rough road. Bagay, hindi pa naayos talaga tong lugar namin, no? Yung doon, ayos na talaga sa aming lugar. Okay na siya, kaya lang, hanap buhay ni mo, kung hindi ka naman talaga, lalo mga asawa natin, asawa ko, welder, asawa ng kapatid ko is driver, saan may drive doon? At saka sanay sila sa syudad. Yung sila, yung asawa nila. Asawa niya. Taxi. Diba, ang laki ng kita pag nagtataksi ka sa syudad. Hindi tulad ng probinsya, habal-habal, magkano lang naman ang pamasahe doon? Magkano lang kikitain mo? Hindi rin naman ganun ka, hindi ganun kadami ng tao ng biyahe. Kukunti, diba? Pag mayroon lang mamalingke. Sabagay, alam mo, dati wala naman talagang habal-habal dyan sa amin. Lalakad lang namin yung palengke. Pero malayo mga 2 kilometers. Kaya pag nag-aral kami dyan, nag-aral kami dati, umaga, hapon lang. Hindi kami pwedeng umuwi ng tanghali kasi sigurado kaming late na kami, no? Sobrang late. Dahil sa layo ng lalakarin namin. Kaya, kailangan may baon kami lagi. Kasi, hindi pwedeng uwi sa tanghali. Kasi malayo naman talaga siya. Pero, kaya naman. Kaya, kasi nagtapos ako ng high school. Ayun, kinaya ko. Ayan na yung huling sako, guys. Ayan na. Huli nating kalkalin. Wala na nakatayo, kundi yan na lang. Lalaki talaga ng bato. Tapos yun nga, balik tayo doon sa natin, no? Sa ganun-ganun mga lugar.
nagtapos ako doon ng high school. No? Ang high school kasi, nandun lang talaga sa lungsod. Hanggang 4th year, natapos ko siya sa lakad. O, diba? Tiyaga lang talaga. Mayroon tayong nilaga. Kaya, yun. Kung sana noon, no, may college na. Ngayon kasi may college na. Ilang taon na may college dyan. Ang dami na nagtapos. Sayang talaga nung time na yun, no, na wala pa kaming college. Kasi kung may college lang talaga noon, guys, natapos ko talaga ang aking gusto na magtapos ng college. Wala. Nung araw kasi, ayun, tinitingnan ko pala yung halaman na yun. Ano yun, guys? Pineapple. Ayun. Tatanim ko yun, no? Nakasakali. Araray, ang hilig ko talaga sa, no? Gusto ko talaga may tinatanim ako. Kasi gusto ko, meron akong hinihintay. Ayan, patay na natin. Diba? Panibago. May sinasabi ako. Kanina lang, minumute ko dahil meron akong narinig na sounds. Kaya i-voice over ko na lang na pagdesisyonan ng ating vlogger na si Lisa Bellarmino na i-voice over dahil mas-CPR na naman tayo. Oh my God! Sunod-sunod. Alam mo yun? Sunod-sunod. Grabe. Ayoko na. Ayan, kukunin ko na nga. Sabi ko doon kanina, kukunin ko na yung halaman ng ating itatanim dyan. Oh my God. Ayun. Ayan na. Dala ko na yung halaman. Ayan. Kailangan ko siyang yun guys kasi yan parang nakadikit na siya doon sa yan. Yung galon na hinati-hati. Nakadikit na siya. Siyempre yung mga ugat niya. Pero okay yung isa. Yung isa ang hindi okay kasi mayroon siyang kasamang halaman. Hindi siya nag-iisa. Mahirap siyang tanggalin. Ayan. Yung isang bali dalawa kasi sila. Ayan diba? Nahatak ko siya na may kasamang lupa. Hindi ko sure kung hindi ko sure kung pera siya kasi nung nilagay ko dyan, wala naman ako ibang nilagay na buto kundi peras. Kaya nag-iisa nga lang siya. Hindi ko alam kung peras o bit-bit ng ibon yan. Meron kasing ganun, no? Na nalalaglag ng ibon na mga buto. Pero ang alam ko, nilagay ko dyan talaga buto ng peras. Kaya lang, alanganin akong sigurado ko kasi minsan ang ibon, daming ibon dito Minsan ang ibon, di ba, nagdadala naman bunga ng kahoy. Hindi mo alam. Pero yung isa, yung tinanim ko, hindi ako sure kung pera siya. Pero ito, sigurado akong ates. Kasi bigay ng kapitbahay yan Ayan, dyan ako nahirapan kasi may kastabi pala siyang yung gamot, yung helbas. Helbas ba tawag dyan? Hindi ko siya pwedeng Hindi ko siya pwede nung tanggalin kasi baka mamatay. Bihira lang ako mabuhayan yung helbas na yan. Dinikit ko pala dyan sa atis. Kaya ayan, nahirapan ako. Tingnan mo. Hindi ko mahugot yung atis. Ayan, dyan na naman yung alaga ko. Ganyan talaga yan sila, mga pusa. Nakabantay. Nakabantay sa buseng. Ngayon, hindi ko na nga makaya. Kaya, punitin ko yung na yan guys, yung Wilkins na galon. Kailangan ko siya punitin. Ayan atis yan Tapos yung nakikita mo na yan na maliliit. Yan? Damong Maria. Yung gamot sa all around yan. Pag medyo yung anak mo, masakit ang tiyan, ganyan. Maganda yan siya, yung helbas. Kaya hindi ko siya pwedeng dyan, tanggalin. Tatanggalin ko lang dyan yung atis. Kaya pinunit ko yung sabagay manipis lang naman yung bote ng Wilkins Kaya ayun, ni-slice ko siya. Kaya lang nung natanggal ko yung puno ng atis, wala siyang dalang lupa. Pag wala kasing dalang lupa, may posibilidad siyang maglagas yung mga dahon niya. Pwedeng hindi siya mabuhay. Pero sana hindi
Nahirapan talaga ako. Tinan mo. Nahirapan talaga ako magtanggal dahil ayaw ko nga patayin yung hilbas. Dahil ang hirap magpabuhay ng hilbas na yan. Ngayon lang ako nabuhayan, tapos yan magalaw ko pa, no? Kailangan ko tanggalin yung atis eh. Kailangan ko siya itanim doon sa mas madaming lupa. Kasi alam mo na, 'di ba, puno 'yan. Pero hindi naman lumalaki 'yan eh. Yung atis hindi naman kalaki ang puno niyan, kaya pwede mo siya ilagay diyan, 'di ba? Oh, ayan, pinunit ko na. Ngayon ko lang napakita. Ayan. Kaya matatanggal ko siya, babawasan ko siya ng lupa hanggang makita ko yung puno niya. Kaya lang, hiwalay na siya sa lupa. Ganyan, Kinalkal ko para makita ko yung pinakapuno niya bago ko siya hugutin. Yun nga lang, lahat ng lupa nakadikit sa kanyang puno, natanggal. Nahugot as in yung niya, yung puno talaga, diba? Ayan. Ayan, nahugot ko na yan. Walang lupa. Hindi katulad nung isa na may lupa. Kumapit sa lupa. Ayan, hindi ako sure kung mabubuhay siya, no? Pero sana mabuhay siya. Kasi gusto ko yung atis, masarap yan, diba? Kailangan tanim natin yung gusto natin. Gusto natin kainin. Kasi pag hindi natin gusto, tanim ka pa. Tapos hindi mo rin naman pala gusto yung bunga. Iba lang yung magkinabang ngayon. Ang dami kong tanim dito guys, mga prutas. Meron akong suha, hindi ko alam kung ano. Meron akong longgan, ayun, dikit-dikit nga lang doon sa may space ko doon sa kanto. Maliit lang din kasing space doon. May longgan, mayroon doon, rambutan. Rambutan, suha, longgan, lemon. Yung lemon ko, sabi nila, malapit na daw yun magbunga. Ewan ko kung magbunga. Hindi kasi kagandaan lupa namin dito eh. Yung lalim niya, matubig. Pwede kang gumawa ng balon dito. Dati gumawa akong balon, kaya lang. Yun naman ay may halong nawasa. May butas. Ayan guys, pakita ko na nga sa inyo yung tinanim ko. At yung tinaniman kong drum. Ayan, yan. Yan yung nakikita nyo. 2 puno yan. Isang atis at yung isang di ako sure kung ano yan. Ang tawag doon? Yung sinabi ko kanina, nakalimutan ko na tuloy. Ayan, tingnan mo. Nakapatong lang siya. Kasi dapat ibaon ko yan. Ayan, may mga sako-sako sa dyan. May mga tanim na yan, yung kamuting kahoy. Ayan. Balik tayo dito. Ayan, tataniman natin ng helbas. Mayroon akong maliit ditong helbas.